Hello guys, welcome back. So for today's video natin, mag-unbox ulit tayo ng panibagong smartphone. So this time, ang i-unbox natin ay itong Nubia Neo 5G. So itong brand na ito guys ay from ZTE. So i-unbox natin siya at alamin natin kung ano bang meron sa smartphone na ito. Ang variant na meron tayo dito ay 128GB ROM and 16GB of RAM. So anyway guys, meron po itong retail price na 11,999 pesos. I-unbox muna natin kung ano yung mga inclusions sa smartphone na ito. So ito yung unit natin. Okay, so may kasama siyang case. So ito pong case na ito, hard case po ito. Yan, matigas siya, no? And then, sunod, meron tayong SIM ejector, yung basic guide niya, and then of course, yung kanyang warranty card. Tapos, may kasama naman siyang USB cable. So, yung USB cable nito guys, kagandahan nito ay C to C nito. So, Type-C, yung kabilang dulo niya ay Type-C din. Ayan. Tapos, may kasama 45 watts charger. No? So, yun lang guys, wala na siyang ibang kasama. No? Okay guys, so natapos na natin i-set up yung ating smartphone. Bago ko pakita sa inyo ibang mga features niya, ipakita ko muna sa inyo yung kanyang physical appearance. So dito sa kanyang right side, nandito yung kanyang power button. Ayan. So ito din yung fingerprint scanner niya. No? Nandito yung left trigger niya. Tapos dito sa kanyang right side, nandito naman yung kanyang right trigger. Okay, sa kanyang bottom part, nandito yung speaker, okay, USB-C port, mic, and then meron tayong 3.5 headphone jack. Sa bandang left side naman, nandito yung ating volume rocker, volume down, volume up, and then yung kanyang saksakan ng SIM ito. So, pakita ko sa inyo guys yung kanyang saksakan ng SIM, kasi nung tinignan ko, ito po pala ay hybrid. Dual SIM siya, pero hybrid siya, no? Okay, so kung makikita nyo, ito yung itsura niya. So, kung gusto ko ng dual SIM, mamimili lang ako, hindi na ako makakapaglagay ng external storage. Kung gusto ko naman magdagdag ng storage, hindi ako makakapag dual SIM. So, ganun po yung hybrid. Tapos, next, yung kanyang likuran naman. So, ito yung kanyang physical appearance ng likuran. So, kung makikita nyo guys, glossy po siya, no? Ang color variant natin ay titanium gold. So, dito sa kanyang camera, meron po tayong 15 megapixel wide camera, HDR, panorama capable na rin po ito. Sa kanyang video naman, kaya po na ito mag-record ng up to 4K at 30 FPS. Ito pong panghang eye, umiilaw po yan guys. Depende sa gusto nyo mangyari, yung ilaw niya. So, nag-iiba-iba po yan. Pwede siyang red, green, blue, purple. So, depende yan guys kung anong settings ang i-assign natin sa kanya. No? So, hanapin lang natin light strip dito. Tapos, dito sa settings niya, marami po yan. So, sa game key, ito po yung pag naglalaro tayo, iilaw yan. So, ang ginawa ko dyan, steady light up. Yan. So, red ang pinili ko. Yan, red. So, pwede mong palitan ibang kulay. Halimbawa, gagawin mong blue. Magiging blue din po yan. Tapos, sa media, pwede mabili ka din dyan. So, every time na magpapatugtog ka, yan, kung maririnig nyo, magbiblink-blink siya. Tapos, dito sa kanyang notification, yan, magbiblink din po yan guys. Kanya makikita nyo, nagbiblink siya. Pwede nyo palitan yung kanyang LED effect. So, kung flashing, yan, kita nyo, nagpa-flash siya. Tapos, ganoon din sa incoming calls. Okay? Tapos, sa kanyang charging, naka-on din siya. So, sa charging, blue, ginawa ko dyan, nagbiblink siya ganyan. So, mawawala yan siya pag nag-full charge na tayo. So, itong phone na to, meron na po siyang Android 16. RAM capacity natin, 8GB plus 8GB. So, ito po guys ay yung isang 8GB ay extended RAM po yan. Ang stock RAM lang talaga natin ay 8GB. And then, pwede tayo magdagdag ng up to 8GB extended RAM. So, dito po na-adjust yan from 1 hanggang 8 para mapalaki natin siya. Dito naman tayo sa kanyang storage. So, gaya ng sabi ko, meron po tayong 128GB na internal storage. So, kung magdadagdag tayo doon sa ating external card, hindi tayo makakapag-dual SIM, no? Gaya ng sabi ko kanina. So, CPU niya, ito po yung CPU niya, naka T9300 octa-core. So, ito po ay Unisoc na processor, So, 6 nanometer po ito.
So, hindi po siya mainitin guys kasi 6 nanometer po ito, no? Tapos, yung screen resolution natin, meron tayo dito 1940 by 900 resolution. Yung battery capacity natin, meron tayo dito 6050 mAh battery. Tingnan natin yung kanyang camera para makita nyo, no? Yung camera niya. Okay. So, first impression ko, okay naman yung kanyang camera. Malinaw yung kuha. Okay, so ito yung kanyang actual shots. And then sa video niya, ayan, makikita nyo, malinaw din siya. At hindi naman siya nag-slow. So, mabilis naman yung kanyang autofocus. Yung kanyang fingerprint, responsive ano. So, konting dikit ko lang. Ang aking daliri, nag-a-unlock agad siya. Konting delay lang, pero agad siya, nagre-response agad siya. Isa sa mga trinay ko ay itong Mobile Legends ano. Kasi alam naman natin, marami naglalaro nito. So, sa settings niya, ang default na detected niya is high, standard, medium, high, standard. So, naka-unlock naman yung ultra, high, super, and HD. So, nasa inyo na yan kung gusto niyo siyang i-max. Ano, pero dito muna natin siya try sa kanyang default kung ano yung detect niya, no. Okay, so dito mapapansin natin ano, okay naman yung kanyang bilis sa laro. Smooth naman yung galaw niya, guys. So, meron pala to guys, settings kung saan pwede natin i-adjust yung kanyang game settings, ano. So, dito makikita natin yung kanyang CPU, GPU. Pero yan yung option niya kung paano natin siya ma-access. So, ito try ko siya i-ultra lahat. Yan. Okay, so smooth pa rin naman siya kahit naka-high na tayo ngayon. Ayan, naka-adjust na tayo sa high lahat. So, wala tayong problema dito guys sa Mobile Legends, ano. Kung makikita nyo, smooth naman kahit na naka-high na siya, ano. Okay guys, so ngayon naman, tinatry natin siya sa Call of Duty, ano. Okay, so smooth din siya guys, ay kung mapapansin nyo. So anyway, yung settings na gamit ko dito, kung mapapansin nyo sa kanyang graphics, naka-medium na po ako, ano. So unfortunately, wala tayong high, naka-lock. So hanggang medium lang siya, low and medium. Tapos sa frame rate is naka-high tayo. So okay naman siya. Yan. So pagka gusto nyo pala guys, paganahin yung kanyang left trigger and right trigger, itong sa itaas, ang gagawin nyo lang dun ulit, ano, swipe nyo lang ulit yung left side. So yun na isa sa mga napansin ko sa kanya, matagal kung gusto mong i-access yung game features niya dito. Medyo matagal kasi nakakailang swipe ka para lang lumabas to. Okay, so dito pag lumabas na siya, pipindutin lang natin itong pang controller icon. Tapos lalabas nitong shoulder trigger. So ito yun. So yung L side niya dito sa may left, pipili ka ngayon kung anong gusto mong mangyari dyan. Scroll down mo lang, lalabas naman dyan yung mga option kung gusto mong action na gagawin dito, no? So kung single tap, tapos nandito yung ating L. So itong L na to, pwede mong malipat yan. Okay? So halimbawa kung dyan mo siya tinutok, ito yung aim ko, no? Kung dyan ko siya tinutok. So pag dito ko siya tinutok, pag pinindot ko yung L, ito yung mapipindot niya. So yung rapid fire, ilagay ko siya dito sa may button na to. So pakita ko lang sa inyo guys kung paano siya mag-work, ano. So pag pinindot ko na siya, ayan, nakikita nyo mag-aano na siya. Okay. So pag pinindot ko naman yung L trigger, ayan, magka-crouch ako, kung makikita nyo. So nasa inyo na yan kung anong button ang gagamitin nyo dyan. Okay. So yun lang guys yung ating quick review para dito sa ating Nubia Neo 5 5G gaming smartphone. So sana po nakatulong yung video namin, and please do subscribe po sa aming YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos namin. Thank you po for watching.